Eto na, mga kababayan, pasabog po ni Robin Padilla na pati si Marcoleta bumilib. Ginulat ang buong mundo. Robin Padilla, ganito pala katalino ito mga kababayan ko. Panoorin po natin at sabay-sabay po tayong mag-react after the video. Huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Sa inyo pong pinakabagong, isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review and at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na na-issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang maipaliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito o yung mga kurap lang ang maapektuhan nito? Alam niyo po, ito po kasi ay galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito, at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. O ayan mga kababayan, ano pong masasabi nyo po dito sa binabalak po ng isang matalinong senador na si Robin Padilla? Ayan o, mga politiko, hoarder ng pera, apektado kung i-demonetize ang 1,000 peso bill. Senator Robin Padilla, nako po mga kababayan ko, napakatalinong hakbang na ito. Tinalo po si Tito Soto at Lacson dito. Napataas ang kilay. Nako po mga kababayan ko. Anong sabi ng mga komento? Let's do it. Guaranteed yan mga korap. Di makakatulog ngayon. Nako po mga kababayan ko. Tama yan ang dapat gawin ng mga Bangko Sentral para hindi na maulit ang pagtatago nila ng perang kanilang kinurap sa hindi na nila magagamit ang perang ninakaw nila. Nako, mga kababayan ko. Yari. Sang-ayon kami dyan, Senator Robin Padilla, para hindi makinabang ang mga magnanakaw na nasa pribado man o publiko. Agree 100% sa idea ni Senator Robin Padilla. Good job. Nako, mga kababayan ko. Yari, tumaas ang kilay ni Sec Dizon dito. Ping Lacson at Tito Soto. Nako, pati si Ralph Recto napataas ang kilay dito. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa.
At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung magwi-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam. O kita nyo mga kababayan, magandang hakbang na ito. Isang matalinong naisip ni Robin Padilla na siya lang talaga ang napaisip. Tignan nyo mga kababayan, nagsoli lang yung isang buhaya na si Lolong ay tuwang-tuwa na po. Parang legasiya na nila. Isa daw po itong legasiya ni BBM yung nagsoli ng 40 million. Nako po mga kababayan, legasiya na ba ito? Sa tingin nyo, ito na ba ang legasiya ni BBM? Nako. Matindi po mga pasabog na ito, mga kababayan. Na si Robin Padilla lang ang nakaisip nito. Pati si Senador Marcoleta nagulat. Grabe ka, sabi ni nagulat eh. Paano mo naisip yun, Robin Padilla? Isa kang tunay na matalino. Isipin nyo si Tito Lacson na pataas ang kilay eh. Hala ka, paano na ito? Ping Lacson, paano na ito? Hala ka, mga kababayan ko. Matindi po ito. Ibang klase, mga kababayan. Robin Padilla, napakatalino nitong hakbang na ito. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Saka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Opo. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. At natutuwa naman po ako at maraming sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo. At sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan nito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So, hindi na rin magagamit. So, meron na rin tayong history pala nito na demonetization, which is, kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kasi nga naman mga kababayan, ito ay tinago po nila sa kanilang mga vault. Ito ay nakalagay po sa sa kanilang mga warehouse, mga tunnel, mga kababayan. Ganyan po katindi ang ginawa ng mga buhaya na si Lolong. 'Di ba? Grabe, ginawa na pala ni Cory yan noon. O dapat ngayon ibalik din 'yan. Buti na lang naisip ni Naisip po ni Robin Padilla. Nako po. Nagtaasan ng kilay, pati si Auntie Claire. Nagulat dito. Nako, yari tayo dyan, sabi na Auntie Claire. Ang sinasabi ng komento dito mga kababayan. Grabe talaga si Robin, ang galing. Well, tama naman talaga yan. Dito sa ibang bansa, madalas mag-demonetize ang pera para maiwasan mag-circulate yung mga nakaw na pera. Nakakalungkot kasi nagbenta ang gobyerno natin ng gold reserve na mababa ang presyo sa market value kaysa sa ngayon. Nako po mga kababayan ko, matindi po ito. Mahiya naman kayo, bill ni Senador Padilla, no individual. Nako po, yari. Yari, si dito, si Lolong naman darambong, halaka. Kay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So, resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko,
maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan eh. Na pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Baka mamaya mga kababayan, yung mga sinosoli nila, diretso rin sa mga bulsa ng mga buhaya. Sa totoo lang, hindi kapanipaniwala ngayon yung mga ginagawa nilang pagsasoli. Para po itong pangbubudol lang mga kababayan ko. Na yung mga sinoli, hindi naman mapupunta sa kaban ng bayan. Ganun po yun. Kaya nakakaano ito, yung trust issue kasi ngayon malabo. Kaya tama lang itong ginagawa ni Robin Padilla na pati si Senador Marcoleta sumang-ayon dito na matalinong hakbang ito na mayayari ang mga buhaya dito, pati si Sec Dizon tumaas ang kilay. Tuloy pa natin. Kaya ako ay nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa. Baka nga ano yan, naipalit na sa dolyares o naibili na nga ng ginto. Isipin mo, bilyon-bilyon ang ginagawa na nilang Bolt ay condominium. Isipin nyo mga kababayan, yung sinlaki ng yung ginawa kong studio, malaki na ito. Kulang pa ito, mga kababayan. Yung 300 square meter na lupa na ginawa po nilang warehouse ay parang hindi pa magkasya po ito, mga kababayan ko. Nako po, mga kababayan, yari na ang mga korap dito. Sir, marami po ang nagpapasalamat no, sa inyo pong mga paliwanag. Sinabi dito ni Renato Espiritu. Ito yung mga viewers ngayon, sir, live. Sabi po, ang gandang paliwanag ni Senator Robin. Malinaw na malinaw, walang kodigo. Yan, yung tunay na mambabatas na mahalaga at maintindihan at maunawaan ng sambayan ng Pilipino. At nagiging instrumento po kayo, sir, na mapaabot yung mensahe na yan sa masa. Maraming salamat po. Marami rin po, sir, nagtatanong, may pag-asa daw po ba ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Mabubuhay ba uli yan? February daw, sir, ang mga banta. Ha? Anong dagdag na di ba sinabi na ho yan ng Supreme Court na yan ho ay unconstitutional? So, kung magpa-file po sila uli, kailangan nilang anong bagong kaso? Anong bago nilang idadagdag? Hindi naman ho po pwedeng same case. Bawal ho yun. Anong idadagdag ho nila dyan? Sa ngayon ho, wala pa naman ho akong nababalita ang may bagong kaso na hindi katawa-tawa. Kasi ho, yung sino ba yung isa na gumawa ng Madriaga. yun, Okay, na Madriaga. hindi naman pala siya kilala ng military. Paano ho yun? Ako, kung ikaw ay magsasabi na ikaw ay special na tao o ikaw, ang tawag ho nila dyan, operator. Kasi pagka sa ganyan, pagka sinabing operator ka, ibig sabihin special service ka, kilala ka ng military. Ayan mga kababayan, nagpapakilala pa pala ito ng military. Hindi naman pala. Ito nga si Madriaga, nagpakilala din na ito ay miyembro ng Iglesia ni Cristo na itinanggi naman po ng Iglesia ni Cristo na ito ay matagal na palang tiwalag ang taong ito. Tapos ngayon, para maging credible ang kanyang mga sinasabi ay tila gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili na siya ay Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Pero hindi pala. Talagang matagal na palang tiwalag ito. At sinasabi pa niya sa kanyang mga sinasabi, pati abogado niya ay nagsasabi na ito ay masiglang daw kaanib. Anong masigla? Nakakulong ka? Masigla ka? Ano yung niloloko mo sarili mo? Sabi po nung mismong kernel na may ugnayan sa ating Vice President, hindi po siya kilala.
So palagay ko hindi naman ho siguro matatanggap ang statement noong tao na yon. Tsaka sir, anong nakikita mong mga hamon na kakaharapin? Kasi syempre, malapit na po ang 2026, bagong taon, bagong pag-asa. Ano ba yung mga hamon, sir, na nakikita mo as a sitting senator, number 1 senator ka po, nung kayo po tumakbo sa eleksyon, na kakaharapin po ng sambayan ng Pilipino sa paparating po na taon? Una po, siyempre, inflation. Nakikita ko po talaga yan na talagang magtutuloy-tuloy po ang ating pagbaba ng ekonomiya. Malungkot man pong sabihin. Pero alam niyo po, matagal po akong nasa MoneyGram nung araw. Dati po akong endorser ng remittance. Ang trend po talaga kapag ganitong season, holiday season, dapat ang dollar mababa. Pero nakita po natin ang dollar ay mataas. So ibig sabihin niya, pagpasok pa ng taon, lalo pang tataas ang dollar. Kapag tumaas po ang dollar, pababa po ng pababa ang ating ekonomiya. Ang ating pong stocks ay bagsak. Ang ating pong foreign investment ay bagsak. Ang ating pong tourism ay bagsak. Anong aasahan mo dito kay BBM? Ni tourism nga, hindi niya binabudgetan. Isipin mo, 900 million. Samantalang sa ibang bansa, 20 billion ang binibigay na budget. Dito, 500 million. Anong aasahan mo dyan? Tingnan nyo, posible na bumagsak talagang ekonomiya kasi wala pong mga namumuhunan na mga dito, na mga investor. Natatakot po sila, mga kababayan. Sinong mag-i-invest kung puro korap ang mga opisyal? Puro tangalista Puro lolong, puro mga mandarambong. May kanta. Iparinig ko sa inyo, may viral na kanta ngayon. Yung idol na mga lolong, ito, may kanta dito. Mga kupal. Mga kababayan, meron bang mag-i-invest pagka puro mandarambong, bong, mandarambong? Nako, mga kababayan ko, malabo. Malabo na umunlad ang ating ekonomiya at patuloy na bababa ang piso kontra dolyar. Malapit na pong mag-60 ang piso natin. Ang isang dolyares, ang converted to peso, malapit nang mag-59. Nako, mga kababayan ko. Kaya kung inabot mo ang bidyong ito, mga kababayan, kung inabot mo, maaring mag-comment ka, i-share at i-like ang bidyong ito, at i-subscribe nyo po, at i-comment nyo po kung saang lugar po kayo. Okay? Halimbawa, New York, New Jersey, dito lang sa Tarlac, Pangasinan, mga ganyan, Quezon City, dito sa San Pablo, mga ganyan. I-comment nyo at re-reply ko kay isa-isa. Okay, yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. For transparency, for a better democracy, suportahan po natin ang isinusulong ni Robin Padilla para itong mga pera na ito ma-demonetize at hindi magamit ng mga lolong mandarambong, idolo ni lolong. O, di ba? Mabuhay mga kababayan, salamat.